Nais kong simulan ang ating pag-aaral ng paksa sa kwento ng isang batang nagngangalang Boyet. Tulad ng maraming kabataang lalaki at babae man, siya ay lumaki sa isang maliit na baryo kasama ang kanyang pamilyang nagmamahal sa kanya. Ngunit habang siya ay lumalaki at nagkakaedad, napansin niya na parang may kulang sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang buhay sa baryo ay nakababagot at parang tsubibo na paikot-ikot lamang. Dahil na rin sa walang gaanong activities na nagaganap sa kanilang maliit na baryo, kaya't dumating siya sa punto na nais niyang subukan ang buhay sa lungsod, malayo sa kanyang pamilya, upang hanapin ang kanyang kapalaran at maranasan ang tinatawag na city life, na nabalitaan niyang puno ng aksyon at maraming maaaring pagkaabalahan na nakapagbibigay saya sa isang kabataang lumaki sa isang maliit na baryo. Sa simula, tila maayos ang lahat. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan, iba't ibang karanasan, at kalayaan na gawin ang anumang gusto niya. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Boyet na hindi masaya ang buhay na kanyang pinili. Nahirapan siya sa trabaho, nalayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay, at napagtanto niya na hindi nagdala ng kasiyahan ang mga bagay na akala niya ay makapagpapaligaya sa kanya. Dumating siya sa punto na pakiramdam niya ay napakalayo na niya sa dati niyang buhay at batid niyang siya ay napariwara. Isang araw, habang nakaupo sa bangko sa isang public park at nag-iisip, naalala ni Boyet ang kanyang tahanan, ang kanilang masayang pamilya, ang baryo na tahimik kung saan siya lumaki, at ang kapayapaang dulot ng pagiging malapit sa mga taong nagmamahal sa kanya. Naisip niya, bakit nga ba ako lumayo? Nawala ko ang mga tunay na mahalaga para sa akin. At doon nagpasya si Boyet na bumalik sa kanilang baryo at tahanan na kanyang iniwan. Mahirap man ang kanyang paglalakbay pabalik. Dala niya ang pag-asa na sa kanyang pagbabalik, makikita at mararanasan niyang muli ang kapayapaan at pagmamahal na minsan niyang tinalikuran. Ang kwentong ito ay katulad ng buhay ni Naomi sa ating pag-aaral. Tulad ni Boyet, si Naomi ay umalis sa kanyang tahanan sa Bethlehem, Judah, at dumanas ng maraming pagsubok at hirap sa ibang lugar. Mabuti na lamang siya ay kinahabagan ng Diyos at nangusap sa kanyang budhi. Siya ay nagdesisyong bumalik, kahit na ito ay isang mahaba at mahirap na daan pauwi. Sa kanyang pagbabalik, natagpuan niya muli ang saya at pagmamahal ng kanyang mga kamag-anakan at mga kaibigang iniwan. Ang kwento ni Boyet at ni Naomi ay nagpapaalaala sa atin na kahit gaano kalayo ang ating narating, palaging may pag-asa sa pagbabalik sa tamang landas at sa tahanan na kung saan makakasama ang Diyos. Nais kong pag-isipan natin ang mapalad na pag-asa na ipinapahayag sa mga teksto habang pinag-aaralan natin ang ating paksang aking pinamagatang, ang daang pabalik na kailangan nating tahakin. Ang mga talata sa ating teksto ay ating mahahati sa 3 mahalagang punto. At ang first important point ay ating mababasa sa unang bahagi ng verse 19, ang bayang binalikan ni Naomi. Ikalawang bahagi ng verse 19, kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, sa ating nakalipas na pag-aaral, matapos na magkasundo sina Naomi at Ruth, nagsimula sila sa kanilang mahabang paglalakbay hanggang makarating sila sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang espesyal na lugar. Marami itong inaalok at pangako sa mga anak ng Diyos.
Sa sandaling ito, ating bigyang pansin at alamin ang mga sinasabi tungkol sa bayan ng Bethlehem, Judah. Una, ang bayang ito ay isang lugar ng pagpupuri. Ang Bethlehem ay nasa lupain ng Judah at madalas tawaging Bethlehem, Judah. Ang salitang Judah o Huda ay nangangahulugang pagpupuri. Ito ay isang lugar kung saan pinararangalan ang Panginoon. Dito unang sinamba ang Panginoong Hesus nang siya ay ipinanganak sa isang munting sabsaban ng ilang mga pastol at ilang wise men na nagmula sa silangan, most probably sa lupain ng mga Kaldeo o ng Babylonia. Kaya't ang Bethlehem ay ang unang bayan sa bansang Israel na kung saan si Jesus, ang pinangakong Mesiyas, ay unang sinamba at binigyang papuri ng ilang mga tao at laksalaksang mga anghel sa kalangitan. Samantala naman sa Moab na kung saan nanggaling sina Naomi at Ruth, ay walang natala sa buong kasaysayan na mayroong kahit isa man lamang dambana na naitayo ang mga naunang mananampalatayang mga Israelita. Kaya't we can conclude na sa pananatili nila Elimelech at ng kanyang sambahayan ay tila nakalimutan na nila ang kanilang Panginoon na nagpalaya sa kanilang mga ninuno sa pagkaalipin sa mga Egyptians. Pawang mga altar lamang ni Chemus, ang pangunahing Diyos ng mga Moabites, ang nagkalat sa lupain. Hindi magagawa ni Elimelech na makapagtayo ng dambana o altar para kay Yahweh, pagkat kamatayan ang nag-aamba sa kanya o sa kanila kapag nalaman ng mga Moabites na sila ay mga Israelita. Katulad sa Moab, madaming lugar sa ating mundo ngayon ang hindi bukas sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus. Pag-uusig at maaaring kamatayan ang haharapin ng isang Kristyan sa sandaling publicly ay mangaral siya tungkol kay Jesus. Majority of the nations today ay walang pagnanais na sambahin ang tunay at buhay na Diyos. Mapalad tayo mga kapatid, pagkat dito sa ating bayan ay malaya tayong makasasamba at makapagbibigay papuri sa ating dakilang Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at patnubay ng Espiritu Santo. Ang ikalawang bagay na sinasabi sa atin ng mga talata tungkol sa bayan ng Bethlehem, Judah ay ito ay isang lugar na binisita ng Diyos. Balikan natin ang sinabi sa verse 6. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay binisita at pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Nang mabalitaan ni Naomi na muling bumalik ang pagpapala ng Diyos at binigyan ng masaganang ani ang bayan ng Bethlehem, hindi siya nag-atubiling bumalik sa kanyang lupang sinilangan at agad namang sumama sa kanya ang kanyang dalawang manugang. Ang Bethlehem ay isang lugar kung saan dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Dito, ipinadama niya ang kanyang presensya sa kanilang kalagitnaan. Dito rin natin masusumpungan na ang mga tao ng Diyos ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pagsamba at pagtupad ng Kanyang mga alituntunin. Hinding-hindi natin masisilayan ang kaluwalhatian at makapangyarihang pagkilos ng Diyos saan man bahagi ng mundo na hindi tinatanggap ng mga mamamayan at ng mga pamunuan ang kanyang pagiging Diyos sa kanilang lupain at sa kanilang personal na mga buhay. Ang tanging maaari lamang mangyari ay bisitahin ng Diyos ang isang suwail at lumayong mananampalataya tulad ni Naomi upang kanyang ma-realize ang kanyang maling nagawa at magkaroon ng pagnanais manumbalik sa pakikisama sa Diyos. Ganoon din naman kapag ang isang wayward Christian
ay magsisi sa kanyang pagtalikod sa Diyos at muling magpasakop sa kalooban ng Diyos, doon lamang niya mararanasan ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang ikatlong bagay na sinasabi sa atin ng mga talata tungkol sa bayan ng Bethlehem, Judah, ito ay isang lugar ng pagkakaloob. Napag-alaman natin na sa ating nakaraang pag-aaral na umalis si Naomi sa Bethlehem dahil sa naganap na tagutom sa lupain. Pumunta siya sa disyertong lupain ng Moab. Sa pag-aakalang siya ay makasusumpong ng mas mainam na kalagayan at matutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Sa kanyang pagkadismaya, pawang kapighatian lamang ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, hindi tayo maaaring tumingin sa mundo at asahan na maipagkakaloob nito ang lahat nating pangangailangan. Ang tanging lugar ayon sa ating teksto na kung saan matatagpuan ang provision ng Diyos ay ang bayan ng Bethlehem, na ang ibig sabihin ay bahay ng tinapay. Kung nais mong matugunan ang iyong mga pangangailangan ng Panginoon at matanggap ang kailangan ng iyong kaluluwa, kailangan mong manatiling malapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Nais natin na manirahan sa lugar kung saan nais ng Panginoon Diyos na tayo ay manirahan. Huwag tayong tumingin at pagtiwalaan ng alok ng mundo. Tiyak, kalungkutan at kakulangan lamang ang ating matatamo. Ang ikaapat na bagay na sinasabi sa atin ng mga talata tungkol sa bayan ng Bethlehem, Judah, ito ay isang lugar ng pakikisama. Ang Bethlehem ay isang lugar kung saan naninirahan ng mga tao ng Diyos. Doon dinalaw niya ang kanyang mga tao. Hindi naranasan ni Naomi ang mabuting pakikisama at encouragement sa mga mamamayan ng Moab, maliban na lamang sa kanyang dalawang manugang. Wala siyang natagpuan na kanyang kababayan at pareho ng kanyang pananampalataya na makapagpapalakas sa kanya sa panahon ng matinding pagsubok na kanyang naranasan. At higit sa lahat, nawala sa kanya ang pribilehiyong sumamba sa tahanan ng Diyos. Mga kapatid, can you honestly say na may kakaiba sa mga tao ng Diyos kaysa sa mga di mananampalataya? Kung wala kayong napapansing pagkakaiba, ibig sabihin ay nagkukulang tayo ng pag-ibig at pakikisama sa isa't isa, o marahil hindi nakikita sa ating buhay ang dapat na makita sa isang mananampalatayang Kristiyano. Mahalaga at dapat nating bigyang halaga ang isa't isa, pagkat may tulong at pagpapalakas na magagawa sa atin ng simbahan na hindi mo matatagpuan saan man. Kung hindi ka nakikisama sa mga tao ng Diyos para sa sama-samang pagsamba, hindi magtatagal, mawawalan ka rin ng pakikitungo sa Diyos. Ang pagdalo sa mga pagsamba at pakikipag-fellowship at pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ng mga banal ay mahalaga upang mapanatili ang tamang relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Ang ikalawang mahalagang punto na pinapakita sa atin ng teksto ay mababasa natin sa ikalawang bahagi ng verse 19 hanggang verse 21. Ang ginawang pagpapatotoo ni Naomi. Nang bumalik si Naomi sa Bethlehem, siya ay nakilala ng mga tao. Ikalawang bahagi ng verse 19. Nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Nang magtipon ang mga tao sa paligid, nagsalita si Naomi tungkol sa Diyos. At ito ang kanyang unang pinatutuhanan. Nagsalita siya tungkol sa kabanalan ng Diyos. Verse 20. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos.
Sinabi ni Naomi na ang kanyang paninirahan sa Moab ay may mabigat na kapalit. Umalis siya sa Bethlehem, ang lugar kung saan nananahan ng Diyos, at tumira sa lupain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at namumuhay ayon sa pita ng laman. Iniwan niya ang mga daan ng Diyos para sundan ang mga daan ng sanlibutan. Dahil sa pagsuway, pinarusahan siya ng Diyos ng napakapait. Nangamatay ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Dumaan siya sa hirap at kalungkutan dahil sa kanyang kasalanan at pagsuway. Umalis siyang puno ng pagpapala ng Diyos, ngunit bumalik na walang anupaman. May mahalagang aral dito na para sa ating lahat. Hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan ni Naomi na walang consequences. At hindi rin niya palalampasin ang ating mga kasalanan ng walang consequences. Siya ay banal na Diyos. Kapag iniwan natin ang kanyang mga daan para sundan ang tawag ng laman, tiyak haharapin natin ang mga resulta ng ating kasalanan. May mga tao na dating namumuno o haligi ng mga malalaking simbahan o founder ng isang malaking Christian ministry at masagana sila sa kanilang spiritual na buhay, ngunit nang magkasala at sumuway sa kalooban ng Diyos, ngayon ay ating nabalitaan na wala na sila sa paglilingkod. Isang malaking kalugihan ang paglayo sa Panginoon at mamuhay para lamang sa kasiyahan ng laman. Ang ikalawang pinatotohanan ni Naomi. Nagsalita siya tungkol sa katapatan ng Diyos. Unang bahagi ng verse 21. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Alam ni Naomi na tinanggap niya ang nararapat na kabayaran dahil sa kanyang pagsubay. Ngunit kahit sa paghatol, tapat pa rin ang Diyos. Maaaring nagpasya na lamang ang Diyos na pabayaan siyang mamatay sa Moab katulad ng iba. Maaaring hindi na ring ipinaabot ng Diyos sa kanya ang balita tungkol sa pagkakaloob muli ng masaganang ani ng Diyos sa Bethlehem. Ngunit kahit nasa labas siya ng kalooban ng Diyos, tapat pa rin ang Diyos kay Naomi. Hindi ito nangangahulugan o kailang na ang isang mananampalataya ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Naomi ay nagbibigay ito ng pag-asa sa mga naligaw at sa mga lumayo. Maaaring kailangan mong harapin ang resulta ng iyong kasalanan. Ngunit tapat ang Diyos. Lagi siyang handang magpatawad at muling tanggapin ang mga nagbabalot loob sa Kanya. Lucas chapter 15 verse 4 at 7. Sino sa inyo na may 100 tupa kapag nawala ang isa, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y makita? Sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, higit sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang ikatlong mahalagang punto na ipinakikita sa atin ng teksto ay mababasa naman natin sa verse 22. Ang panahon ng pagbabalik. Verse 22. Iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula ng anihan ng Sebada. Ang anihang ito ay isang espesyal na panahon para sa mga Hudyo, ngunit may mahalagang mensahe para din sa atin. Ang anihan ng Sebada ay espesyal na panahon pagkat una, ito ay panahon ng sakripisyo. Ang Biblia ay nagsasaad sa Levitico chapter 23 na ang Pasko o Passover ay ginaganap sa simula ng anihan ng Sebada. Ang Pasko ay isang pag-aalaala sa korderong pinatay
at ang dugo nito ay ipinahid sa mga hamba ng bintana at pintuan ng bahay ng mga Hudyo, kung saan nilampasan ng anghel ng Diyos ang mga tanghanan ng mga Hudyo at iniligtas sila sa hatol ng kamatayan. Ito ay isang larawan ng sapat na sakripisyo. May dugong nabuhos at tinanggap ng banal na Diyos bilang pagpapawalang sala sa kanyang bayan. Anong pag-asa ang binibigay nito sa ating panahon? Ang Passover na ginaganap taon-taon ng mga Hudyo ay naglalarawan sa gagawing o ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan nabuhos ang kanyang banal na dugo para sa paglilinis at kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tulad ni Naomi, tayong lahat ay makasalanan at tumalikod sa Panginoon. Ngunit maaari din tayong mapatawad at malinis sa pamamagitan ng dugong nabuhos. Ang ikalawang dahilan bakit espesyal ang anihan ng Sibada, dahil ito ay panahon ng kasiguruhan. Sa panahon ng anihan ng Sibada, ipinagdiriwang din ng mga tao ng Diyos ang pista ng unang bunga. Dito, dinadala ng pari ang unang ani at iwinawagayway ito sa harap sa isang bahagi ng tabernakulo o templo bilang pasasalamat at anticipation ng mas maraming ani pa sa darating na taon. Ang pista ng unang bunga ay nakikita bilang oras ng bagong pag-asa at kasiguruhan ng susunod na masaganang ani. Tiyak na si Naomi ay naggalak sa oras na muli siyang nakilahok sa pistang ito. Mahirap at masakit ang kanyang naranasan, ngunit mula niyang nakita na may pag-asa para sa bagong simula at inaasahang pagpapalang muli. Kapag ang isang naligaw ay bumalik, ito'y oras ng kagalakan. Tulad ng magbalik sa kanyang ama, ang alibughang anak sa kwento na ating mababasa sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ang ikatlong dahilan bakit espesyal ang anihan ng Sibada. Ito ay panahon ng kasapatan. Nawala ang lahat kay Naomi nang siya ay mangibang bayan. Dahil na rin sa biyaya at divine plan ng Diyos kay Ruth at pag-ibig na rin kay Naomi, kanyang pinaabot ang balita sa kanya na bumalik ang panahon ng kasaganahan at pagpapala ng Diyos sa bayan ng Bethlehem. Kaibigang nakapakikinig ng mensaheng ito, maaaring nahihirapan ka ngayon sa iyong buhay. O di kaya ikaw ay isang Christian na lumayo sa piling ng Diyos para hanapin ang kaligayahan sa mundo. Ngunit natagpuan mo lamang ang kawalan. Kung ganoon, may pag-asa para sa iyo. Sapat ang Diyos upang tugunan ang iyo o atin pangangailangan. Kung dinala ka lamang ng mga pangako ng mundo sa kakulangan, bakit hindi ka bumalik sa Panginoon at tanggapin ang lahat ng kanyang inaalok? Ang ikaapat na dahilan bakit espesyal ang anihan ng Sibada, dahil ito ang panahon ng pagsuko. Nang bumalik si Naomi, gusto niyang tawagin siyang Mara ng kanyang mga kababayan. Ang ibig sabihin ng Mara ay mapait, dahil ito ang tanging naranasan niya nang iwan niya ang bayan ng Bethlehem upang maghanap ng kasaganahan at kasiguruhan sa ibang lupain. Hindi niya sinisi ang Diyos. Napagtanto lang niya na ang kanyang naging desisyon ang nagdala ng pait sa kanyang buhay. After years of personal struggle, kinatagpo siya ng Diyos at ngayon siya ay nagpasakop muli sa Panginoon at sa kanyang kaparaanan.
Pinarangalan ng Diyos ang kanyang pagpapakumbaba at pagbabalik loob. Maaaring gusto niyang tawaging Mara, ngunit patuloy siyang tinawag ng Diyos na Naomi, na ang ibig sabihin ay kaaya-aya. Maaaring marami tayong naranasang kabiguan, ngunit hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kung tayo'y mga anak ng Diyos, hindi niya tayo itatakwil kahit pa tayo ay tumalikod sa Kanya. Kung nais nating maranasan muli ang kasaganaan ng Diyos, kailangan natin aminin ang ating mga pagkakamali, magsisi sa ating kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Sa pagtatapos, ang pag-aaral natin today ay tungkol sa pag-asa, pagpapakumbaba at katapatan ng Diyos. Kailangan natin maunawaan na kayang-kaya ng Diyos tugunan ang ating mga pangailangan at ibalik ang ating ugnayan sa Kanya. Pero kailangan nating lumapit sa Kanya ng lubos na kinikilala ang ating pangangailangan. Kung may mga pangangailangan ka sa iyong buhay, lumapit ka o magbalik ka sa Panginoon. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. God's blessing be upon us all today and in the coming days.